Hello mga kababayan, ito nga po pala yung araw na nagpa-check up po kami ng aming pasyente. Kasama ko po yung asawa ko at ang aking nanay. At pina-check up po namin ng aking anak at yung nanay ko na rin po nagpa-check up. At ito nga po pala yung kanilang waiting area sa ospital. At napakaganda po nito, malinis talagang masasabi mo mako-comfort ka dito. Kaya dito sa sobrang boring ko sa dahil napakatagal ko po naghihintay. Dumating kami ng ospital mga alas 9 na ng umaga at talagang naghintay kami hanggang maghapon dahil napakahirap nga po pala ng mga proseso palang ginagawa sa ospital. At siya nga pala dumating po kami dito ay napakarami po palang papacheck up at talagang pipila ka pa po ng napakahaba. Pero ang maganda po dito ay talagang hindi naman po mainit yung pinipilahan dahil marami po sila mga upuan. Komportable din po ang area. At lalong-lalo na mako-comfort ka kapag mayroon kang kamarites. Siyempre, kung may kasama ka, marami ka rin kakwentuhan. At yan na nga po, lumakad po ako dyan. Pumasok po ako dun sa loob dahil hinahanap ko po yung CR. At dyan sa dinaanan ko, dyan po yung mga nagpapacheck up, naghihintay at tinitingnan nga po nila ako dahil ako nga po ay nagbibideo. Parang first time po yata nila makakita na nagbibideo, nagbablog habang nasa ospital. Ayun nga po, dito nga po sa CR. Nakakalungkot nga dahil sira din pala ang kanilang mga gripo dito sa CR na ito. Ganun talaga siguro sa public hospital, talagang mga sira ang CR. Di ko alam kung bakit sira lagi ang CR ng public hospital sa Pilipinas. Kaya kailangan mo munang lumabas ng CR at doon ka muna pumunta sa utility area para makapag-igib ng tubig na ibubuhos mo sa CR. Kaya nga, pinahirang ko ng tubig ang aking ulo dahil dry na dry po yan. At yun na nga po, tapos na nga po pala ako sa aking mission. Jingle bells po kasi. Diyan nga po yung pasyente namin na hindi namin alam na ma-admit. At ayan nga po, lumabas na nga po kami dyan. At ayun, nakita ko yung aking asawa dyan na nakaupo doon sa kabila dahil sila po ay naghihintay. At ayan nga po yung kanilang pila. Ayan, so lumapit po ako dyan dahil nagugutom na ako. Humingi muna ako ng 100 at mukhang galit pa ngayong asawa ko kasi nanghingi ako sa kanya ng 100 pesos. Ayan, basta naman ako. At pagkatapos ng lumabas ay pumunta na ako diretso sa tindahan. At syempre, bibili naman tayo ng pagkain dahil gutom na po talaga ako ng mga oras na yan. At di ko po trip kumain ng kanin. Ewan ko ba bakit parang ibang pagkain ang hinahanap ko. Kaya dire-diretso lang po ako dyan. Lumabas ako papuntang tindahan. At maganda nga po paling daanan dyan. Siyempre, hindi maalikabok dahil simentado po At nung makarating nga po sa tindahan ay bumili po ako ng biskwit na lang dahil hindi naman po ganun karami ang paninda ng mga nagtitinda dito. Kaya biskwit na lang po ang binili ko dyan. At bumili na rin ako ng tubig para nga may mainom ako habang kumakain ng biskwit. At para masanay na rin dahil pupunta nga pala ako ng Aklan sa mga susunod na buwan. At siyempre para mabuhay tayo, makatipid-tipid. Siyempre, biskwit na lang tayo pagka mahubusan na ng pera. At ito kami nakakatawa pang ang pangyayari. Ito, pakinggan nyo guys ang video na ito. Bakit nagulog ka? Tay! Nabulog! Bad yun. Bakit di sabihan mo tatay mo ng bubo? Bad yun. Sige po. Kaya nga marinig ko yun ay talagang medyo napatawa nga talaga ako dahil ibang-iba talaga ang mga kabataan ngayon. Ayan, so baka mamaya mabash ako. So hindi ko po binidyo mo anong mga tao ngayon dahil alam ko ay may privacy din po sila. Kaya yung na-record ko na lang po yung aking ipinarinig. So kaya nakakalungkot lang nga po na sa panahon natin ngayon ay mga kabataan ay talagang parang wala nang respeto sa kanilang mga nakakatandang mga magulang. At hindi katulad noon talagang kailangan mo pang sasalita ka sa harap ng mga matatanda ay kailangan mo mag-upo at magpo. Ngayon hindi na po na gagawain ng karamihan dahil napaka-corny na siguro sa bawat isa na sabihin niya, pero mas gusto ko pa rin yung mga bata nung una itinuturo sa kanila na gumalang sa kanilang mga magulang. Ayon nga sa salita ng Diyos sa Exodus, dapat mong igalang ang iyong mga magulang para magkaroon ka ng mahabang buhay dito sa lupa. Kaya sa panahon natin ngayon, parang wala ng respeto ang mga magulang ang dapat masunod nung kabataan pa namin, pero ngayon ang mga bata na ang dapat masunod. Ayan.
Lalo na kapag naglalaro ng ML, utusan mo maghugas ng pinggan. Naku po, noong unang panahon, hindi ka pwedeng tinamad-tamad dahil kapag oras na ikaw ay nagtinamad-tamad maghugas ng pinggan, kakain ka talaga ng walang pinggan. Pwede kang kumuha na lang ng dahon ng saging para wala ka ng huhugasan. At may iba pang paraan, minsan may bao pa. Kaya noong una talaga mga disiplinado talaga ang mga kabataan. Ngayon, pag oras na sinita mo sila sa kanilang ginagawa, kahit anak mo pa, ikaw pa ang gagalitan nila. Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Kahit nga sa pag-aaral noon, grabe ang mga magulang mag-encourage sa kanilang mga anak. Dahil sinasabi nila, ang mga anak, mag-aral kayo ng mabuti. Para pag nakakuha kayo ng mga kurso, makatapos kayo ng may diploma, talagang makakapaghanap kayo ng magandang trabaho. Dahil yun lang ay pamamana namin sa inyo. Pero ngayon, hindi na kailangan ng diploma. Diskarte na lang. Charot, baka makagits kayo dito. Kaya nga talaga napakalaki na ng diferensya ng panahon natin at noon ngayon. Dahil noon ng panahon, maging ang Biblia ay nagsasabi, study to show thyself approved unto God. Ayan. Kaya nga, paano ka magiging approve sa trabaho mo kung hindi ka makakapagtapos sa pag-aaral? Kung yung mga may natapos nga walang narating, paano pa kaya kung hindi ka napagtapos at wala kang diploma? So, nakakalungkot lamang po ano. So, yan nga po pala yung area ng ospital na aming pina-check upan. Andyan din po na-admit ang aking bulinggit. Ayan po. So, maganda po, malinis. At talagang presko ang hangin dito sa waiting area. At siya nga po pala, napagkababait po pala ng staff nila dito. Hindi katulad sa ibang mga ospital, talagang aywan na lang. Ewan na lang, wala akong masabi.